the Philippines or ISAF na si General Teofilo na talagang mayroong command o mando si Lisa based on sa understanding natin na minandohan talaga ni Lisa Tanas ang si Lisa Araneta Marcos at si Marcos Jr. dahil siya ang presidenteng kuting na nag-roar sa Singapore ay ginagarantiya ni Marcos Jr. at ni Ahas na kapag negosyo siya sa gobyerno ng illegal at kamkamin ang pera ninyo lahat, mga kababayan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kanina dito sa Amerika ay nagkaroon ng press conference ang hakbang ng Maisog. Okay, kung saan si Attorney Vic ang isa sa mga guest nila. So ngayon doon ay mayroong revelasyon na kinonfirm ni dating Chief of the Intelligence Service Armed Forces of the Philippines or ISAF na si General Teofilo na talagang mayroong command o mando si Lisa based on sa understanding natin na minandohan talaga ni Lisa Tanas ang ISAF para ipadukot ang mga minor de edad. Okay? Marami na po tayong vlog dito. Dito po sa kapapasok pa lang sa aking channel at kakilala nyo pa lang sa aking alindog, please balikan nyo yung vlog natin tungkol sa kidnapping extraction. Dahil wala pong ibang involved yan kundi ang si Lisa Araneta Marcos at si Marcos Jr. dahil siya ang presidenteng kuting na nag-roar sa Singapore. Roar, di ba? Alam niyo yung roar, di ba? Na tinanong siya ng maayos kung ano masasabi niya kay Baste ay sa komento ni Baste dahil sa mga pinagtatanggal niyang mga kapulisan. Ang sagot ni Marcos Jr. ay roar lang. So ganyan kabangag po ang inyong presidente. Pinapaalala ko lang sa inyo. Yan yung topic natin kagabi. But ganun pa man, so inamin, pinatunayan doon sa press conference ni Attorney Vic, isa yun sa pinaka mahalagang pag-uusap na itong si dating ISAF staff na si General Kit Teofilo ay sana po magsalita kayo dahil kayo ay dapat kayo ay magpoprotekta sa taong bayan. Yan po yung trabaho ninyo. Alam kong pinag-initan kayo. So pinag-initan ito siya mga kababayan. Actually tinanggal siya kasi itong si General Kit Teofilo, isang magiting na sundalo. Okay? Ay dapat talaga ang kanyang trabaho ay protektahan ang mga tao, ang mga sambayan ng Pilipino o mag-gather ng mga intelligence, report dyan sa ISAF. But ganun pa man, inappoint siya ng July of 2022, so by October, tinanggal na siya. Bakit siya tinanggal? Kasi isa po siya sa general. The fact na siyang chief during the time, siya ay umalma sa utos ni Lisa Tanas. Okay? Sa utos ni Lisa Tanas na ipakidnap yung mga bata. Alright? So yan yun mga kababayan. Okay. So, ano nangyari dito sa mga kapapasok lang? Isa po itong domestic quarrel, domestic problem o domestic problema na kung saan itong kasabwat ni Lisa ayon sa ating source, ayon sa ating impormasyon na nakuha, na si Lisa at itong si Chua ay magkasabwat sa illegal na negosyo dyan sa gobyerno. Ano yung mga illegal na negosyo nila? Sobrang illegal na nakakabili sila ng chopper, nakakapag-bulletproof ng bahay itong si Chua, at nakakabili ng yate at kung ano-ano pa, mga luxury sa buhay na hindi naman nagmamatch sa kanyang negosyo. Pero dahil po siya ay ayon sa ating source, okay, sa ating puting ahas, ay ginagarantiya ni Marcos Jr. at ni Ahas na
kapag negosyo siya sa gobyerno ng illegal at kamkamin ang pera ninyo lahat, mga kababayan. So yan yon, mga palangga. Okay? Ngayon, anong gagawin natin dito sa mga ito? So dapat wag natin silang tigilan dahil ang problemang ito ng mag-asawa, no, not mag-asawa, their partners, no, ng distressed mother na umalis sa Pilipinas dahil nga, syempre, itong si Chua, you know, ayon sa ating source, bangag-bangag din katulad nila, 'di ba? Sabi nga, friends with the same feather, diba? With the same pulburon, 'di ba? Pulburon together, 'di ba? So, yun ang ating sabi ng ating source, mga kababayan, talagang limpak-limpak at bilyones ang kinikita ni Lisa at ang mga kasabwat niya, at isa na nga dito si Chua sa mga illegal na negosyo. Kaya nga sabi ko, kung gagawin lang ng tama ng gobyerno, ng Sandigan Bayan, ng Ombudsman, ng lahat ng sangay ng ahensya, na kung saan mayroong pananagutan sa mga ganitong klasing pangyayari sa bayan natin, na ang First Lady Ahas ay nakikipagnegosyo sa mga sindikato dahil siya mismo ay isang sindikato. Okay? Balikan natin, away mag-asawa, at nung February, na ipakita natin sa inyo yung video ni Lisa at na-present natin sa inyo yung mga fabricated crime na ginawa ni Liza sa tulong ng asawa ni Teddy Boy Locsin at ni Teddy Boy Locsin Jr., yung hinayupak na yan, mga jutang ginelas na yan, at mga tiwali dyan sa DFA, sa Department of Justice. So, nag-isa katuparan ni Lisa at ni Chua ang pangingidnap sa minor de edad. Inagaw nila ang 2 minor de edad sa nanay dahil hindi naman actually ang intensyon talaga para kunin ang mga bata. Ang talagang gustong kunin ni Lisa at ni Chua ay yung iPad na punong-puno ng ebidensya na ipinresent ng distressed mother sa United Nations and sa International Commission on Human Rights. Yun. Kasi nga yung mga bata, hindi naman inaalagaan ni Chua ayon sa ating source. Sa halip, yaya po ang nag-aalaga. So wala siyang pagmamahal na tunay dun sa anak kasi kung mahal mo yung anak, hands-on ka. At in the first place, kung mahal mo yung anak, hindi mo siya kikidnapin. Ganun lang yon. Hayaan mo siyang manatili sa kanyang ina dahil ang ina ay may karapatan. Pero dahil magkatuwa nga sila ni Lisa sa kanilang illegal business, ayon sa ating source, kaya si Lisa mismo ang utak ng pangingidnap na dapat ito'y imbestigahan sa Senado o sa Kongreso sa pagbukas. At nakausap na natin ang ating puting ahas na nagsisend sa atin ng information. Nang sabi ko dun sa puting ahas, kung kaibigan mo si distressed mother, i-encourage mo siya na sumulat sa Kongreso at Senado para makapag-hearing dito sa usaping ito. Diba? Ngayon, mga palangga, okay? Ano ang dapat gawin, okay, ni General Teofilo? Okay, sir, sabi nga ng Third Floor Studio, sa kanilang vlog kanina, mayroon kayang Mag-i-Agent Morales II. I think, General Teofilo, Mr. Kit Teofilo, it's high time, you know, to speak up since naikwento mo na rin kay Attorney Vic Rodriguez based on sa kanyang press conference na inamin mo na yes, na meron talagang kidnapping o extraction na ang mastermind ay si Liza. Okay? Ano ba ang trabaho ninyo dapat, mga sir, mga ma'am sa ISAF? Di ba? Para protektahan nyo yung bayan. Ano yan? Intelligence kayo, di ba? To gather information, di ba? I-analyze nyo yung mga impormasyon kung ito ba ay nakakaapekto sa inyong mga military operation, ito ba ay nakakaapekto sa taong bayan, di ba? Ganun yun. Kaya nga intelligence nakakakuha kayo ng mga report para i-identify ninyo kung ano yung mga reports, may threat ba sa Pilipinas? May threat ba sa ekonomiya natin? Di ba? Pero mismo, kayong mga tiwali,
ay threat sa mamamayang Pilipino dyan sa ISAF kasi sinusunod nyo ang isang ahas na si Lisa at si Marcos Jr. na bangag. Di ba ang trabaho ninyo bilang isang intelligence, okay? O bilang, bilang a chief, o kayo lahat dyan, bilang, intelligence service. Di ba? Ang serbisyo ninyo para sa Pilipino. Para i-identify ninyo ang mga reports kung ito ba ay makakasira sa ating bayan o sa pangkalahatang Pilipinas. Pero anong ginawa ninyo? Kayo mismo ang sumira ng kinabukasan ng isang ng nanay at ng kanyang mga anak na nakipaglaging kasangkapan kayo ni Lisa Tanas at ng gobyernong ito para dukutin ang mga bata. At naiparinig ko na rin naman sa inyo ang iyakan ng mga bata. Nandyan sa YouTube natin, panoorin nyo na lang yung mga iyakan na yon. Rinig yun na rin naman yung voice message ni Lisa Tanas